Magandang umaga po sa inyong lahat na narito sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. At ganoon din naman po yung mga nanonood sa ating mga nasa live stream dito po sa Pilipinas at yung mga kababayan po natin sa ibayong dagat all over the world. Happy Easter po sa inyong lahat. Pakitignan nga po yung inyong katabi, yung itsura ng inyong katabi, pakitignan po. Ano po sa tingin ninyo? Happy Easter ba yan o Biyernes Santo pa rin? O tingnan naman natin ang ating sarili. Tingnan natin yung sarili natin. Yung sarili ba natin, Biyernes Santo na, Biyernes Santo pa rin o Easter na? Di nga. Ayan. Alam niyo, matutulungan tayo ng ating ebanghelyo ngayon para malaman kung talaga nga ba tayong naiwan na sa Biyernes Santo o tayo nga ba ay nakapasok na sa Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. May tatlong pananaw o pagtingin sa sarili ang makikita natin sa ebanghelyo. Ito po ay sinisimbolo ng tatlong tao na ating nabanggit o narinig sa ebanghelyo. Una po ay si Maria Magdalena. Maagang-maaga pa raw, araw ng linggo, ikatlong araw pagkatapos mamatay ang Panginoon, madilim-dilim pa, pumunta si Maria Magdalena sa puntod ni Jesus. Ano ang nakita niya? Nakabukas na yung takip, yung malaking takip na bato sa bunganga ng puntod ni Jesus. Takbo si Maria Magdalena, pauwi, pumunta siya kay Simon Pedro at naroon din yung tinatawag na alagad na minamahal ni Jesus o sinasabi sa tradisyon, ito si Juan, yung pinakabata. Ano ang sabi ni Maria Magdalena? Nako, ninakaw ang katawan ng ating Panginoong Jesus. Ninakaw. Nakabukas na yung puntod ng ating Panginoon. Mga kapatid, ito yung isang sumasagisag sa isang uri ng pagtingin sa sarili. Ikaw ba to? Yung parang feeling mo, pabiktim ka? Feeling mo, ikaw ay ninakawan? Yung bang isinilang ka o pininakawan ka ng maginhawang pamumuhay dahil isinilang ka ng mga magulang mo na mahirap ka? No? Feeling mo ba, ninakawan ka ng innocence? No? Yung bang malinis na isip, dahil bata pa, nakaranas ka na ng karanasan o naabuso ka? No? Ninakawan ka ba ng gobyerno, kaya ka naghihirap? No? Ninakawan ka ba ng kung sino-sino mong kamag-anak, kaya nasadlak sa ang iyong pamilya sa ganyang kalagayan? Ninakawan ka ba nung tao na nakasakit sa iyo, kaya ngayon meron kang iniindang karamdaman o kapansanan? Ito po yung unang uri ng tao. Yung feeling niya, ninakawan siya. Pabiktim siya. Gayunpaman, hindi ito ang dapat nating pananaw. Oo nga, isinilang ka sa mahirap na pamumuhay, pero hindi ibig sabihin, wala ka ng kakayahang magsimula uli at magsipag sa buhay. Oo nga, nakaramdam ka ng karahasan o inabuso ka ng maliit ka, pero hindi ba meron din paraan para maghilom, para gumaling ka at magsimula muli? Oo nga, nandyan ang iyong kalagayan. Sinisisi mo ang iyong gobyerno, ang iyong pamahalaan. Sinisisi mo sa kalagayan ng pamilya mo dahil ninakawang ka ng para sa iyo. Pero hindi ibig sabihin nun, titigil ka na lang at aasa ka na lang sa mga ibibigay sa iyo. Lalo pat malapit na ang eleksyon. Aasa ka na lang dun sa ibibigay sa iyo. Oo nga, may kapansanan ka, naging biktima ka, niloko ka, sinaktan ka ng kung sino man tao. Pero hindi ibig sabihin kung may kapansanan ka na, wala ka ng kakayahang umunlad sa pamumuhay.
o magtagumpay sa pamumuhay. Ang unang uri ng tao ay yung feeling niya ninakawan siya o pabiktim siya. Ikaw ba yon? Ang ikalawang uri ng tao ay sinisimbolo po o sinasagisag ni Juan, yung batang alagad na sinasabi sa Ebanghelyo na minamahal ng Panginoon. Ito yung batang-bata, kaya nung nagsimula silang tumakbo ni Pedro, papunta doon sa puntod, dahil nga sa balitang ito ay nakabukas, nauna siya dahil mas bata siya. Naunahan niya si Pedro, naiwan niya si Pedro. Tuloy-tuloy siya hanggang doon sa papunta sa puntod ni Jesus. Pero pagsapit doon sa bunganga, doon sa opening, sa pinto nitong puntod ni Jesus, tumigil siya. Tumigil. Ayaw na niyang tumuloy. Sino itong mga taong ito? Ito yung mga tao na nagsumikap sa buhay. Itinaya ang lahat-lahat. Alam niyang magaling siya, alam niyang marami siyang koneksyon, nagsumikap, nag-aral, nagtrabaho, maraming isinakripisyo. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nabigo. Hindi naabot yung pangarap. Niloko. At ang sabi niya sa sarili niya, ayoko na. Ayoko na. Ginawa ko na ang lahat, pues kayo na lamang. Ako hanggang dito na lang ako. Ayoko na. Tapos na ako. Ibinigay ko na ang lahat. Ikaw ba ito? Itong ikalawang uri ng tao na sumuko na, sinukuan na dahil sa mga pagkabigo na kanyang naranasan? Oo nga, nabigo ka. Pero hindi ba ang matatagumpay na tao? Ito yung mga tao na dumanas ng maraming kabiguan sa nakaraan, pero hindi sumuko. Hindi ba yung matatagumpay na tao? Ito po yung mga nasaktan, pero naging daan yung kanilang sugat at sakit para maging mas matibay at mas marunong. Ang ikalawang uri ng tao, ito yung mga sumuko na. Ikaw ba to? Ang ikatlong uri ng tao ay sinasagisag po ni Pedro. Si Pedro, mas matanda siya kay Juan. Hindi siya gaanong kabilis tumakbo, pero sigurado ang kanyang bawat hakbang papunta sa puntod ni Jesus. At nang dumating siya doon sa pintuan, sa bunganga ng puntod ni Jesus, nakita niya si Juan. Tumigil na, sumuko na. Pero ano ginawa ni Pedro? Tumuloy-tuloy sa loob ng puntod ni Jesus. Sa loob. At doon niya nakita, wala nga talaga ang katawan ni Jesus. Pero, nandoon yung mga damit na ibinalot sa kanyang katawan at ibinalot sa kanyang ulo. Ito ay maayos na nakatiklop. Anong ibig sabihin nito? Patunay na hindi ninakaw ang katawan ni Jesus. Kung magnanakaw ka ba, ititiklop mo pa yung damit ng ninakawan mo. Patunay na si Jesus ay kusang muling nabuhay. Tumayo sa kanyang pagkakahimlay at lumabas na matagumpay sa puntod ng kamatayan. Si Pedro, ito po yung sumasagisag ng tao na tinanggap ang kanyang pagkakamali. Hindi siya naninisi. Hindi siya naghahanap ng taong sisisihin sa kanyang kapalaran. Ito yung tao na nabigo, minsang ipinagkaila ang Panginoon, pero nagsisi. Nagsimula uli. Tinanggap at nakita ang pag-asa ng muling pagkabuhay. Si Pedro yung sumasagisag sa mga taong mayroong pagkabigo pero kayang magsimula uli. Ang bawat araw ay para sa kanya bagong pagkakataon, bagong oportunidad. Ito yung mga tao na hindi lang nananangan sa kanyang sariling kakayahan o katalinuhan, pero alam at batid niya na siya ay may pag-asa at biyaya na galing sa Panginoon. Ikaw ba si Pedro? Ikaw ba ito? Sana ikaw na nga. Ilang linggo na po ang nakararaan, maikwento ko lamang, ako po ay nagkaroon ng karamdaman
2 araw, 2 gabi, ako yung nakakulong sa aking silid dito. Maliit lang po ang aming kwarto at hanggang nagkataon yung kwarto ko po dito, mataas yung bintana. Ano ibig sabihin ng mataas? Ito po, pader, hanggang dito ang bintana, pa ganun. So wala kang masisilip. Tapos yung salamin ay yung smoke glass, wala kang makikita. Masama po ang pakiramdam ko, para akong tinatrangkaso mula ulo hanggang paa, masakit po ang aking katawan. Hindi po ako maihi. 2 araw, 2 gabi, hindi po ako natutulog. Para na akong zombie kung kumilos sa loob ng kwarto. Pagkatapos po ng 2 gabi, wala na akong nagawa. Tumawag na po ako ng saklolo. Nakakahiyaman, ako yung pari dito, pero ako yung inalalayan. Ako yung tinulungan. Ako yung inakay na halos buhati na papunta dun sa ating ambulansya. At ako po ay isinugod na sa ospital. Sa ospital po, nahiyang-iya ako sa sarili ko. Kasi pari ako, lalaki ako. Alam ko ang sarili ko, malakas ako, matatag ako. Pero sa ospital, nawala po ang lahat ng iyan. Bakit? Dahil pagkahiga ko po dun sa emergency room, ang sabi sa akin ng doktor, Father, lalagyan ka namin ng catheter. Catheter. Marahil alam ninyo iyong catheter. Ito po yung lalagyan ng hose, yung maliit na hose, yung inyong yun. No? At ako po ay hiyang-hiya. Sabi ko, ayoko niyan, takot ako. Kasi nababalitaan ko lang yan. Hindi ko na maakalain na ako ay mailalagay sa ganung kalagayan. Pero wala na akong magawa. I was helpless. Wala na akong ipagyayabang. Kaya ang sinabi ko, opo, Father, bubuksan na po namin ang pantalon mo. Opo, Father, ibababa na namin yung pantalon mo. Opo, Father, ibababa na po namin yung brief nyo. Ay. Opo. May mga nurse na babae. Yung mga sandali pong iyon, wala akong magawa. Wala akong maipagmamalaki. Pero alam po ninyo, yun ang aking Easter. Bakit kanyo? Dahil pagkalagay po noong catheter, ilang sandali lang po ang nagdaan, nawala ang lahat ng aking nararamdaman. Agad-agad, nakapuno agad ako ng 500 milliliters o parang kalahating litro ng jingle. Ang laking ginhawa. Palagay ko po, sabi ko sarili ko, yung akin ng Happy Easter ko yon. Bakit kanyo? Dahil dito po pumapasok ang isang elemento ng Happy Easter. Ano yon? Na ang katotohanan, kailangan natin ng iba. Kailangan ng tulong natin ng ating kapwa. Tayo ay ginawa para tulungan ang bawat isa. Kailangan mo ng tulong. Hindi mo kayang mag-isa dahil na ng disenyo ng Panginoon na tayo ay magtutulungan. At kung kailangan mo ng ang iba para tulungan ka, siguradong kailangan ka rin ng iba para tulungan sila. Yan ang Happy Easter. Kaya mamaya po, ating sasariwain ang ating mga pangako ng binyag. At alam nyo naman kung ano yung binyag, hindi po ba? Tayo ay pinapatawad sa manang kasalanan. Pangalawa, tayo nagiging anak ng Diyos, nagiging Kristiyano. Pero ikatlo, ang binyag po, ang sakramento ng binyag, tayo ay ginagawang bahagi ng bayan ng Diyos, ng lahi ng Diyos, ng angkan ng Diyos, ng pamilya ng Diyos. Yan ang binyag. Kaya mamaya po, sasariwain natin yung ating mga pinangako sa binyag. Sasariwain natin ang ating pagiging bahagi ng isa't isa. Sasariwain natin ang katotohanan na kailangan natin ng iba at kailangan din tayo ng iba. Kaya nga po, pag ngayon bumati kayo ng Happy Easter,
Nalalaman at batid ninyo na, na kayo ay may kakayahan na magsimula uli. Hindi ka na maninisi, hindi ka na maghahanap ng sisisihin, na ngayon kahit mayroon kang pagkabigo, kaya mo magsimula uli, bagong pagkakataon sa iyo, na ngayon ikaw ay may bagong pag-asa, mas masarap at mas tunay ang pagbati mo ng Happy Easter. Lalo pat alam mo, hindi ka nag-iisa sa buhay, may tutulong sa iyo at mayroon ka ring tutulungan. Kaya mas malalim at mas masaya ang bumate ng Happy Easter. Amen? Ngayon po, batiin natin ng may mas malalim na kahulugan ng Happy Easter ang ating mga katabi.